Share, 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 share lang ako. Hi, hello Ashis! It's your Ashi and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys is magkikwento lang ako sa inyo kung ano ba yung experience ko nung grade 12 or senior high ako sa Santa Barbara National Comprehensive High School. And actually guys, I am now a college student of Iloilo Science and Technology University or ISAPU as a Bachelor of Industrial Technology, major in Architectural Drafting. So, yung course ko ngayon is medyo related din siya sa architecture. So, it's good din na nakapasa ako doon. So, pero for this vlog is magkikwento lang ako sa inyo about my senior high experience and siguro some parts din nung first week and also first week nung college life ko and also kung paano ako nakapasa doon sa school na yun. So, okay guys. So, start ko na muna sa sa ang ingay ng manok. Okay, so, bawal ang lahat guys is nandito ako today sa labasan or basta parang sa place kung saan makikita yung sunset kasi kung doon ako sa bahay magba-vlog sobrang ingay ng mga bata kasi naglalaro sila doon sa labas ng bahay and also parang feel ko na mas maganda na mag-vlog dito kaysa doon kasi parang lagi na lang kasi akong sa bahay nagba-vlog. So ngayon so nung senior high ako masaya siya guys, sobrang, sa totoo lang, hindi naman mahirap yung STEM, for me lang except lang talaga sa mathematics na subject or math-related subjects, gaya nung physics. So ayun, medyo dun ako nahihirapan, pero sa ibang subject like research and some, parang okay naman siya, kasi kahit hindi ganun kataas yung grades ko, at least parang kinere ko na makapag line of 9 doon. So ayun nga guys, for me hindi siya mahirap kapag nag-aaral ka ng mabuti and kapag nag-aaral ka ng mabuti, yes, ganun. Parang hindi siya mahirap and lalo pag ini-enjoy mo lang yung pagiging student mo kasi STEM. Yung mga experience ko pa nung high school, masaya kapag active ka sa mga gagawin or gawaan nyo sa school like projects and all. Tapos nakikipag-communicate and interact ka sa mga kaklase mo, lalo sa mga projects nyo kasi parang nagiging mas close kayo and may natututunan ka tungkol sa kanila. So yun, para sa akin was easy makipag-friend kapag lahat sila gusto din makipagkaibigan sa'yo. Kasi kapag hindi nyo gustong makipagkaibigan sa isang tao, parang hindi ko na alam anong point na pinagsasabi ko. Pero yeah, so yun nga, parang wala, the best lang talaga yung experience ko ng high school kasi sobrang naging masaya lang ako and go with the flow lang ako sa lahat. May mga times din na parang nakakasad kapag super low nung mga scores ko, ganon. Pero hindi yun naman yung naging reason para maging sad talaga ako na to the point na parang madedepress kasi parang iniisip ko na lang na kasalanan ko din naman kung bakit hindi tumas yung scores ko, ganon. So ano pa ba? So okay, so siguro okay na yun kasi wala naman na ako masabi pa. So, let's go sa paano ako nakapasok ng college or ano yung mga pinagdaanan ko bago ako nakapasok. So, ayun, December nun nag-apply na kami ng mga kaibigan ko first sa West. Yeah, sa West. So, yun, nag-apply kami doon, also sa ISA, tapos after months, dumating din yung result and goods naman na nakapasok kami sa dalawang university. I mean ako, nakapasok ako sa dalawang university. Next nun is aptitude test wherein nakapasok na ako both. Pero nung hindi siya agad aptitude test ba? I mean, nakalimutan ko kung ano yung next na naging level after namin nag-apply. So yun, basta aptitude test lang ako sa dalawang university noon. So ayun, kasi yung kinuha ko sa West is IT, tapos sa ISAT naman is architecture, pero hanggang aptitude lang ako. So akala ko noon hindi na talaga ako makakapag-aral. Kasi akala ko sa Sanag na ako mag-aaral, pero
Sabi ni Papa kasi kung hindi ako makakapasok, itatry niya na pag-aralin ako sa Sanab. Pero goods naman kasi God really gave me a blessing, which is yung ISAT pa rin, wherein I took the interviews sa architectural drafting, and sobrang happy ako sa naging result ng interview ko kasi sobrang taas ng scores ko doon. Hindi naman sobrang taas, I mean, parang ang taas na ng mga scores ko doon. Tapos helpful din pagiging STEM ko kasi parang parang nakatulong siya na makapasok agad ako. Pero hindi naman siguro kasi nagbe-base naman sila sa general average and sa interview namin noon. Pero masaya ako na mataas yung interview ko, yung grade. So yun, masaya ako na nakapasok ako doon sa ISAT. Pero akala ko kasi talaga hindi na ako makakapasok doon. So after noon, nakapasok nga ako. Tapos, wala na akong masabi. Hindi ko talaga alam sasabihin. Okay, so next, siguro yung first week ko sa ISAT as a architectural drafting student. So, sa first week ko dun, guys, nag-start kasi kami Wednesday. And 3 days yon na before mag-Saturday and Sunday. So, yung first 3 days ko dun is sobrang sad. Hindi naman sa sobrang sad. I mean, sad ako kasi wala akong kaklose. Ang hirap makipagkaibigan sa mga bago kong kaklase kasi, I mean, hindi naman lahat or most sa mga kaklase ko is from city. Kasi yung iba sa mga lang din, other towns lang din dito sa Iloilo. Pero, kasi parang gusto ko sana makipagkaibigan yung sa mga taga-city. Kaso lang, ang hirap talagang makipagkaibigan sa kanila. So, ayun, parang, yeah, I just let them go. Parang, sabi ko, kung ayaw nila makipagkaibigan, sige, okay, edi wag. So, pero mabait naman sila. Pero kasi talaga hindi sila nakikipag-interact. I mean, hindi sila nagpa-first move para makipagkaibigan. So, ako din kasi, mahihain na ako ngayon. Huy! So, ayun nga, hindi ko alam, pero nagiging mahiyain ako few months ago, parang naging mahiyain ako, I don't know why. So, ayun. So, parang nahirapan na ako makipag-interact and communicate sa kanila. Pero nung Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang this Friday, I mean, second week or first week ba tawag ngayon? I don't know. Pero yeah, first week nung school namin ngayon, or this week lang, nung nakarang week is, may naka-close din naman ako kasi medyo malapit lang din dito sa amin yung place nila or yung town nila, kaya mas naging close kami nun. Kaso nga lang, puro lalaki yung close ko, hindi babae. I don't know why, kasi parang mas easy makipag-friend sa lalaki kaysa sa babae. Hindi ko lang alam guys pero for me lang, basta marami akong ka-close na lalaki sa classmates ko ngayon kaysa babae. Tapos parang mas easy to go with them. Parang hindi ka parang ewan ko ba, parang mas easy talaga makipagkaibigan sa lalaki kasi parang sila na unang nag-interact sa'yo, sila nang unang parang papansin sa'yo. Unlike kapag sa babae kasi parang ma-pride. Kasi ganun din ako, ma-pride din ako guys. Hindi ko gusto na ako yung unang makikipagkaibigan unless gusto kitang kaibiganin. I mean, hindi ko naman sinasabi na kapag ayaw kong makipagkaibigan sa'yo, hindi kita, or hindi ko kayang mag-first move sa'yo. Parang parang mas trip ko lang na ibang tao yung nagpa-first move. Kasi malay mo ayaw nilang makipagkaibigan sa akin, tapos ako nag-first move, diba? So, parang hindi na lang din ako yung unang nagpa-first move, ganun. Naririnig niyo ba ako, guys? I don't know. Parang nahihirapan ako mag-vlog kasi hindi na ako sanay. Oh my God. So, yun. Kasi mas marami akong close na lalaki ngayon kaysa sa babae. And sobrang hirap ng college guys kasi gaya ko, hindi kasi ako nagbo-boarding house kasi nga hindi payag si Papa. Or hindi siya payag na mag-boarding house kami. So, ayun, everyday yung travel mula dito sa town namin to city para lang makapag-aral. So, sobrang sakit niya sa likod guys, lalo pag mabigat yung bag mo tapos marami kang dala na materials nyo para sa drawing. Basta guys, sobrang hirap na talaga. Akala mo parang joke lang yung course kasi akala ko talaga dati drawing lang, ganun. Tapos malalaman ko guys, sobrang hirap po ng architectural drafting kasi you really need to know or learn a lot of drawings talaga. Like nung mga perspective, kasi hindi ako marunong sa ganun guys. I mean, mahilig ako mag-drawing pero hindi sa ganun.
ng mga bagay or So, yun, parang ang hirap niya. Yo. So, yun lang guys. Dito na lang ko na pang sasabihin ko kasi wala na akong kwento and parang wala namang bago sa buhay ko. Ganun pa rin. So, yeah. And nung nag-graduate ako last month. Yeah. Graduate na pala ako ng college, ng senior high, no? Grabe, ang bilis ng panahon. Dati, nagsa-start pa lang kaming mag-vlog gaya nung kay Suzanne, yung first vlog ko nung nag-meet kami as a grade 12 students. Tapos ngayon college na ako guys. So yun, sobrang ang bilis ng panahon and sana sa next na mga vlogs ko, graduate na ako sa college. Whew. So yun lang guys, wala na akong kwento kasi wala naman talagang bago sa buhay ko. And yeah, tao pa rin, ganun. Tapos focus lang sa studies, talaga. Joke. Oo. Pero minsan din, parang nakikipaghalubilo din. So, yun. Wala na masabi guys. So, bye-bye. Keep safe and yeah, see you in my next vlog. And stay hydrated guys and keep safe. Bye!